Magandang araw mga boss, mag-road test muna kami ni customer dahil nga sa ang problema niya, meron pa rin daw lagutukan dito sa pangilalim niya. Bago na yung stabilizer linkage, pati yung lower arm bushing niya, bago na rin. Pakinggan nyo, grabe lagutok niya. Ayun po. Kaya talaga ima-manual check up pa rin, para sigurado. Sige po, sir. Dito kasi ako hirap mga boss, lalo na't napalitan na itong pyesa or nagawa na itong sasakyan. Kita nyo naman na wala yung pera pero yung sira andyan pa rin. Ginagawa ko dyan, katulad ginawa ko sa kaya, inakalas ko talaga. Yung pag sira, Opo. doon papalitan. Yun naman pong ugong sa likod, sir. Bearing yan. Pag mabilis, malakas din po yung ugong. Pag matuloy yung takbo mo, matulin din. Ganon. Opo. Sige, labas tayo. Kaliwa tayo pagdating sa kanto. Yun lang, hindi ko pa nasisimulan yung trabaho pero may additional na problema na pala si customer, yung ugong dito sa likuran. Possible nun mga boss, bearing lang. Pero ito yung malala, lagutukan, pakinggan nyo. Akala nyo karito na nilagyan ng makina eh. Bago na yung stabilizer link. Opo, bago po. Sino sabi nyo ng sira? Nung ano po kasi, nung inalas niya, may ano na po yung goma niya, tapos maano na siya, magano na siya. Ganun ba yun? Pag sira na yung goma, sira na agad yung stabilizer link, napupunit naman talaga yun. Sa bagay, hindi naman nawala yung lagutok. Po, alam po anong tawag doon, sir, yung arm doon sa baba. Parang may Lower arm? Lower arm? Po. Lower or upper arm po yun, hindi ko po masyadong alam. Pinapalit ko rin po kasi may ano na, biyak na konti. Narinig nyo mga boss, ang pinalitan pala dito yung stabilizer link at lower arm bushing, kaya lang may lagutok pa rin. Yung ugong sinasabi mo sa likod? Opo, sa likod. Sa bagay, yung ugong dito sa likod, possible na yun mga boss, sa bearing yun. Ima-manual check up ko lang yun para malaman ko kung saang side yung may ugong na bearing. Sabi siya isang side lang? Yun lang po yung dinig ko. Alam niyo mga boss, ganyan ako mag-imbestiga sa customer para hindi ako magkamali sa paghatol ko. Hindi naman ako nagpapalit basta-basta na hindi sira eh. Opo, sir. Kikita mo naman sa video ko, di ba? Opo. Fan po ako niya, sir. Lagi po ako nanonood. Ganun. Opo. Saan po kasi City? San Mateo po ako. Bakit pumunta rito na? Hindi po, ko alam. Sumamba ka lang. Hindi po, nagbasa po ako sa mga comments. Kasi hindi po yata kayo nagsasabi ng address po doon. Nakita ko po sa comments. Pinin ko po yung Tipas Ibayo po ba yan na Petron. Nagtanong po ako doon. Ay, dyan lang, malapit lang. Sa Cubao po ako, sir, nagtuturo. Hala, teacher pala si customer. Kailangan pala wag ako magkamali sa paghatol dito. Dahil nga sa teacher si customer, baka mamaya ibagsak ako niyan. Alam niyo mga boss, dahil nga sa wala naman akong narinig na kalampag, sa naging assessment ko dito sa mga narinig kong lagutukan dito sa pangilalim niya, naakala ni teacher malaking gastusin. Pero sa diagnose ko mga boss, baka wala pang 1K yung magastos niya. Kaya lang nakakahiya kay teacher. Nakailang linggong cancel ata bago ko nagawa itong sasakyan niya. Pero ngayon, simulan ko na yung trabaho. Sa pag-road test na ginawa namin, ang nagiging assessment ko, yung stabilizer bar bushing niya. Maaring maluwag na yung butas noon, kaya humahampas-hampas itong stabilizer bar niya. Pangalawang suspect ko, yung pagkakagawa. Kaya i-check ko pa rin yung lower arm bushing nito. Minsan kasi malambot din yung bushing na nailalagay eh. Kaya dyan muna ako mag-check up sa bushing niya. Ayan mga boss, kung nakita nyo, dito sa ilalim ng lower arm, nilagyan ko ng tubo yan. Tsaka ako ngayon siya inangat-angat para ma-check ko yung rubber bushing niya. Bago itong lower arm, bago? Yan po ang pinapalitan ko, sir. At dahil sa okay naman itong lower arm bushing niya, dahil nga sa bago yan, dito naman ako mag-check up sa stabilizer bar bushing niya. At kung makikita nyo mga boss, inaangat-angat ko yan, kaya lang may napansin ako, medyo kalog. Ayan, nakita mo ang bushing ha? Lambot oh. Bakit yung pumapalo-palo eh? Tok-tok-tok, gumaganon. Ayan mo. Ayan gumagalaw. Luwag, nakita mo, galaw. Hindi dapat nakakalampang igi yan eh. Ayan, pag binalik ko yan, ayan, tignan mo. Balik na luwag Nakita mo di ba? Nag-aatas sa bante siya. Hindi napansin nung gumawa yan. Ayan, tingnan mo. Ayan ha. Di ba? Bushing lang yan, pero tumbakal pag humampas, lalagutok yan. Kasi ito humahampas-hampas to. At para mapatunayan ko kay customer na maluwag na itong stabilizer bar bushing niya, i-disconnect ko itong stabilizer linkage niya dito sa shock absorber. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para maluwagan ko itong nut. Dahil sa maluwag na yan, tuluyan ko nang tanggalin itong nut. Tapos,
pwede ko na ngayon i-disconnect itong stabilizer linkage niya dito sa shock absorber. Ugain ko na itong stabilizer bar niya para makita ni customer. Yan, sir, halika, para makita mo. Maganda kasi yung, ako kasi magagawa, gusto ko yung may ebidensya eh. Opo. Para hindi kawawa yung customer sa gas. Ayan, natin kami yan ha. Ang laki ng play. Diba? Wala ho dapat play yun. Wala talaga. Okay. Kaya nga busing yan eh. Sa pagtanggal ng stabilizer bar bushing mga boss, gagamit ka dyan ng box thread sa number 12. Meron kasi ang dalawang bolt na number 12 na tatanggalin ka. Kaya lang medyo masalimuot dyan mga boss, medyo masikip kasi. Kaya sa pagluwag na gagawin mo, sasamahan mo ng kaunting tiyagayan. Dahil sa maluwag na yan, imamanual ko na ng kamay ko yan mga boss para matanggal ko na yung isang bolt na number 12 dito sa stabilizer bar bushing. Ito na yung isang bolt mga boss, natanggal ko na. Meron pang isa yan. Medyo samahan nyo wala ng kaunti tiyaga dahil nga sa medyo masikip yung position ng bolt. Pero huwag kayo mag-alala dahil kayang-kaya nyo yan. O, diba? Natanggal ko na yung pangalawang bolt. Isunod ko naman sa tatanggalin dyan mga boss yung bushing nya. Hihilahin nyo lang yung bushing mga boss. Biyak naman yan. Ayan na mga boss. O, natanggal ko na. Ayan. Ayan siya ngayon. Malaki na yung butas ng rubber bushing nya. Kaya kailangan dyan palitan. Actually mga boss, nung una, ang gusto ko, remedyohan ko lang muna yan dahil nga sa mahirap maghanap ng ganyang klaseng bushing. Buti na lang, may nakita ako. Tapos ito namang bagong stabilizer linkage, chinek ko, okay naman mga boss, bago naman talaga. Kaya natuwa din si customer dahil yung iniisip niyang malaking problema, maliit lang pala. Dahil dyan, pina-change oil niya na rin itong sasakyan niya. Sa pag-change oil nito mga boss, kung kayo ang gagawa, madali lang naman. Gagamit ka lang dyan ng box thread sa number 14. Luwagan mo lang itong drain plug niya. Kapag medyo masikip, kung makikita nyo, dinuktungan ko. Ganun lang mga boss, duduktungan nyo lang para hindi kayo mahihirapan. Huwag nyo pahihirapan yung sarili nyo pag gumagawa kayo. Tandaan nyo, kung saan kayo lagi komportable, ganun ang pagkilos na gagawin nyo. Kita nyo ko, kahit mag-isa ko lang gumagawa, wala naman kayo nakikitang helper ko, pero hindi ako napapagod. Alam nyo kung bakit? Nasa isip ko, helper lang ako ng Diyos. Hindi ako makakagawa kung hindi niya ako tutulungan. Tanggalin ko na itong drain plug mga boss, ano? Kung makikita nyo, pinapadrain ko na itong langis. At pag kaunti na lang yung tumutulo, pansamantala, ibabalik ko muna itong drain plug dahil nga sa ipa-flashing ko muna yan mga boss, syempre bago ko ilagay yung pangpinal na langis. Pag naipakapit ko na itong drain plug niya o gamit yung box thread sa number 14, higpitan ko muna yan. Tapos balik ka ulit sa ibabaw ng makina mo dahil nga sa i-flashing mo muna yan kung meron kang budget. Pero kung wala, patulo lang pwede na yun. Dahil nasa iyo naman yung desisyon eh. Pero sa akin mga boss, mas maganda pag nag-change oil kayo, mas okay na pina-flashing nyo muna bago nyo ilagay yung paborito nyo langis. At pag nasalinan nyo na ng flashing oil yan, pwede nyo nang i-start itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Bali naka-timer sa akin yan mga boss ng 5 minutes na naka-start itong makina. Hindi nyo siya kailangan i-revolusyon. Wala kayong ibang gagawin kundi hayaan nyo lang siyang nakabinor ang ibig kong sabihin. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede nyo nang switch off itong makina. O diba mga boss, ganun lang naman siya kadali kapag nagpa-flashing kayo. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes na naka-start itong makina, pwede mo na ngayon yan i-switch off. Sige, switch off na makina. Tapos, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. I-drain mo ulit yung ginamit mong pang-flashing na langis. Gamit yung number 14 na box thread, luwagan mo ulit itong drain plug niya. Pag maluwag na yan mga boss, kamayin mo na para mas mabilis mo matanggal itong drain plug. At habang pinapatulo ko yung langis, balik muna ako dito sa pinapalitan ko na bushing. Dahil nga sa dumating na itong pyesa, ikakabit ko na yan. Ito na yung stabilizer bushing na nabili mga boss, kung mapapansin nyo. Sir, diba yung butas? Yung butas diba kita mo, malaki na? Sakto lang. Ayan yung talagang dahilan mga boss. Kaya kahit na nagpalit si customer ng bagong stabilizer linkage, tapos lower arm bushing, hindi pa rin nawala yung malakas na lagutok. Kaya ito na mga boss, inilalagay ko na itong bagong stabilizer bar bushing niya. Yung bushing na yan mga boss, biyak yan. Kaya ang gagawin nyo lang, ibukan nyo lang itong bushing, tapos ipasok nyo na dito sa bar niya. Tapos yung clamp ng bushing, kung makikita nyo, inilagay ko na rin. Tapos ito ngayon yung bolt na number 12, ipakapit ko na yan sa thread niya. Naikabit ko na yung una, tapos ito na ngayon yung pangalawang bolt, ipakapit ko na rin yan sa thread niya. At pag naipakapit nyo na yung mga boss, gamit na kayo ng box wrench na number 12. Pwede nyo na ngayon i-final yung higpit. Siguraduhin nyo lang na yung pagkakahigpit nyo dito sa dalawang bolt ng stabilizer bar bushing nyo, mahigpit siya. Kasi pag maluwag yan mga boss, mas mabilis masisira yung bushing. Kaya importante na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa dalawang bolt. Pag okay na,
pwede mo na ngayon ilagay itong stabilizer linkage mo dito sa shock absorber. Tapos yung nut niya na number 14, ipakapit mo na at saka mo yung gamitan ng socket wrench na number 14 para i-final mo na yung higpit. At dahil sa okay na ito mga boss, at kung sa palagay mo wala ka naman nakalimutan ng higpitan, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman yung mga nut niyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit. Tapos i-check ko ulit itong pangilalim ni customer, uga-ugain ko itong gulong para sigurado ako na wala nang problema dito sa pangilalim niya. Gamitan ko ng tubo yan dito sa ilalim ng gulong mga boss, tapos iaangat-angat ko yan para ma-check ko yung ball joint, yung suspension, pati yung shock niya. Okay naman siya mga boss, wala akong nakitang kakaiba. Kaya ibaba ko na itong gulong, balik ulit ako dito sa pag-change oil na ginagawa ko. Tatanggalin ko na ngayon itong lumang oil filter niya. Pag ganito yung sasakyan mga boss, yung oil filter wrench ko, hindi umuubra, hindi kakasya. Kaya ginagawa ko dyan, binubutas ko yan ng flat screw, tapos iniikot ko lang yan, mas madali. Kaya lang dapat yung flat screw nyo medyo mahaba para hindi kayo mahirapan magpukpok. Ito na yung lumang oil filter mga boss, tinanggal ko na. Tapos punasan nyo ng basahan yung pinaka-base ng paglalagyan nyo ng bagong oil filter para malinis siya. Pag okay na, bago nyo ilagay yung bagong oil filter, pahiran nyo ng oil yung o-ring nyan. Para pag hinigpitan nyo siya, hindi siya pumilipit. Pag ganito kalit ang oil filter mga boss, kinakamay ko lang yan sa paghigpit, okay na yun. Pero pag hindi naman kaya ng gripping nyo, pwede nyo naman gamitan yan ng oil filter wrench para mahigpitan nyo siya ng maayos. Ito mga boss, nahigpitan ko na yan, ipakita ko lang sa inyo yung oil filter na bago. Ayan, nakabit ko na siya, di ba? Pag okay na siya mga boss, ayan, tingnan nyo, inulit ko pa sa paghigpit. Pag okay na yung pagkakahigpit nyo sa oil filter, pwede na kayo ngayon bumalik dito sa ilalim ng sasakyan nyo. Siyempre naman, bago mo ilagay itong drain plug, punasan mo muna itong oil pan na pagkakabitan ng drain plug mo. Pag okay na, pwede mo na ngayon ipakapit sa trig niya itong drain plug. Tapos gamit yung box wrench mo na number 14, ipainal mo na yung higpit nitong drain plug mo. After nyan, punasan nyo itong drain plug para pag nagligtas kayo, madali lang. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede na akong magsalin ng langis. May nakaredy si customer na 1 gallon, pero hindi nyo ibubuhos lahat yan. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna. Kasi nga, yung kabilang side, check upin ko pa yan. Dahil alam nyo naman yung problema nito, lagutok. Tapos sa likuran niya, meron daw umuugong. Possible bearing yun. Kaya abangan nyo sa last part itong video. At sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!